If you're a student trying to figure out things like, kamusta ang aking pag-aaral? Purpose, struggles, nahit ko ba yung goal ko bilang estudyante? Well, panoorin mo to episode na to. This episode is for you. Welcome sa Bright Talks, where light meets life. Shining through the struggles, faith and purpose as a student. Yan ang ating magiging topic ngayong araw na to, dito sa Bright Talks. Welcome sa ating first episode at welcome natin ating mga bisita. Here they are. Hello, welcome. Hello po. Hello po. Welcome. Hello po. Take a seat, please. Thank you po. Ayan. So, bago tayo magsimula, guys, bago ang lahat, ating mga silang kilalanin. And by the way, I'm LJ Niones, your host for today. And ito po, alamin natin ang kanilang pangalan, edad, at saan sila nag-aaral at anong course nila. Yan. So, hello po. Ako po si Erica M. Gabon, 19 years old, at ako po ay nag-aaral sa City College of Tagaytay. Currently, second year college student po and taking BSBA Human Resource Development and Management. So, hello everyone. Ako po si Christian M. Rosero, 21 years old. And nag-aaral po sa Philippine Christian University, Dasmariñas, Cavite, and currently third year college student taking Bachelor of Science in Civil Engineering. So, hello everyone. My name is Felix Ranzojunse Aguilar, 17 years old, and nag-aaral po ako sa Indang National High School. So, grade 12 student po taking STEM. Wow! Nakaka-excite to, guys, kasi mga bata pa sila at kasagsagan silang nasa bingit ng kamatayan siguro. Grabe naman. Grabe naman yun. Hindi lang bingit ng kamatayan. Na bingit ng mga pressures bilang pagiging estudyante. So, ang objective natin ngayong hapon is to inspire and equip senior high and college students to overcome academic, emotional, and spiritual struggles, challenges by discovering their purposes, managing their time wisely, and living with faith in God bilang mga estudyante. So, before anything else, may gusto ba kayong i-shoutout muna? Shout out pala sa Soul Seekers Family Ministry. Yes. Shout out po sa Totops. Totops Totops Community. Ayan, so yun. Yan po ang ating mga sa likod ng Bright Talks natin na podcast. So, ready na po ba kayo sa ating pag-uusapan ngayon? Yes. Ready na. Ready na. Ready na? Medyo kabado, pero kaya naman. Okay. First question, what is the biggest challenge na nakakaharap nyo bilang estudyante? Sinong unang mauna? Ano? Ladies first muna siguro? This first, parang ako mauna lagi. Siguro, biggest challenge as of now para sa akin talaga is yung Saturday class. Ngayong nag-college na ako, sobrang hirap nung pag-a-adjust mo. Hindi katulad nung elementary ka, nung high school ka, nung senior high ka. Kasi automatic, wala talagang Saturday class, diba? And ngayon nag-college, dun siya nag-exist na possible talaga na magkaroon ng Saturday class. And mahirap siya, pero sa tulong ni Lord, at sa tulong ng mga advice ng mga pinsan ko, ng mga nakakasalumuha ko sa paligid, nag-a-advise sila kung anong mga dapat gawin. And yun, nakakaya na naman siya. And biggest challenge pa is, ngayon kasi, ako po ay isang parang president class ko or yung tawag sa school namin. So medyo struggling siya kung paano ko ma-maintain yung grades ko na mataas. Ganon. And kung paano ko i-handle yung mga kailangan kong i-handle bilang isang president or co-or sa sa section namin. Mukhang matalino nga to si Erica, no? Hindi naman. Mukhang matalino talaga to. Mukha lang. So, yun ang struggles mo ngayon, yung scheduling mo. Scheduling. Kamusta naman ang mga prof mo? Mabait naman sila.
Ayan, baka may gusto Mabait kang- na shoutout po sa mga prof ko dyan. Charot. Taasan niyo pa po yung grades. Alright, thank you. At si Christian? Ako actually napakaraming struggles and hardest battles na naranasan ko pagtungtong ko ng college. Given na din yung sa akin yung kay Erica na nagkaroon ng Saturday class, and one of my biggest challenges na naranasan ko was when I lost my mom. Kasi syempre that moment changed everything. Parang hindi lang sa bahay, pati na rin sa studies ko and kung paano ko tignan yung buhay. Nung nawala yung mama ko, napakasakit. Dumating sa point na ayoko na mag-aral. Dumating sa point na ayoko na magpasa ng requirements, ng mga exam. Ayoko na makipagsabayan sa mga kaklase ko, makihalubilo sa kanya. Kasi every time na nandun ako sa classroom, pupunta ako ng CR, pupunta ako ng classroom, pupunta ako ng canteen, o kahit saan man ako pumunta sa school, maalala ko na wala na pala talaga siya. And sobrang hirap nung panahon na yon, parang breakdown talaga. Yun yung parang down na down ako sa buhay ko, na hindi ko alam kung paano ako ulit mag-move forward. Hindi ko alam kung paano ulit ako mag-move on sa ganung pangyayari, kasi syempre as a student na nag-aaral at nawalan agad ng ina. so sobrang sakit talaga nun. And alam mo, natutunan ko na natutunan ko na mag-move forward, mag-move on one step at a time. Kasi hindi naman yan basta-basta na pag yung nag-heal ba, yung basta-basta na mag-heal, talagang it takes time. And nung panahon talaga din na yon, kinu-question ko ang Panginoon. Kinu-question ko na bakit nangyari yon, anong ginawa namin, na parang sana naman tinapik mo lang siya, or kaya pinalo mo lang tas bumalik sa pagiging 7-day Adventist. Pero nung panahon na hindi ko talaga maintindihan hindi ko talaga siya maintindihan. And one thing na na-realize ko afterwards, day by day, is sometimes God doesn't change our situation because He's busy changing me personally. Oh. Kasi parang ako, tinatanong sa sarili ko, have you ever wondered why God allow me to stay in a difficult situation despite my prayer, na ano bang nangyari? Bakit ko ba ito nararanasan? So, ayaw mo doon. Ayaw mo yung karanasan na yun. Siyempre, pinakamasakit na mararanasan ng bawat isa yan na mawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na magulang mo pa, di ba? So, na-realize ko na God doesn't change what's happening around me, but He's working on what's happening inside me. Hindi yung that's deep, man. That's deep, man. Hindi yung hindi ba yung surrounding yung kaya mag-adjust. Nakikita na Panginoon na ikaw babaguhin niya. Doon na siguro tinuturuan niya ako na magtiwala, na magtiyaga, maging matatag when I want answers on my prayer right now. Na siya yung magbibigay sa akin ng lakas whenever I feel weak, and build my trust kapag lahat ng nasa paligid ko ay nakikita ko ay obstacle. So, sa pagkakataon na yon, sa pangyayari na yon, it's not easy. Hindi talaga siya madali. Kailangan mo talagang dumaan sa ganong pagsubok. And it might not make sense right now. Hindi mo man maintindihan ngayon. Yes, But, yes. Blurred, kumbaga, blurred. But one thing I've realized, and I'm always reminding myself, na those struggles could be His way for preparing me for something better. Wow. Parang hindi niya ako kinalimutan. He's shaping me. Wow. And the fact na you are, how old are you nga? Ha? How old are you? 21. 21 years old. Tas ganito ang reflection, guys.
Wow, it's... Based on my experience talaga, What- kasi itong nararanasan ko talagang based on my experience. And I just need to trust Him, trust God, kasi God knows what exactly I need to grow into the person He's called me to be. Ayun, so kahit na nangyari yan sa buhay ko, as a college student, I'm so very thankful pa din and grateful dahil hindi niya ako iniwan. Hindi ako iniwan ng Panginoon. Wow. That's my reflection. Wow. Ayun. Oh, alam nyo, kahit ako na hindi na ako estudyante, parang ang sarap lang na magkaroon ng brighter side sa mga nangyayari. So, wow, thankful ako ngayong araw na to na nandito kayo. Si Erica, si Christian, Enzo. So parang yung ano pa lang sinabi pa lang ni Mr. Christian ay parang nakaka-inspire na agad, no? Parang Grabe. napaisip ako, hamon pa ba tong sinusuong ko? Kasi parang nakaka-inspire na yon. Iba kasi yung pinagdaanan ni Mr. Christian kaysa sa pinagdadaanan ko right now. O, sa'yo siguro parang pogi problems na tayo Oo, sa'yo. talaga. Hindi, so siguro mga pinakamatinding hamon ko na dinadaan ay yung responsibilidad tsaka mga deadline sa school, yung parang light lang. Kasi personally, hindi ko pa siya na-handle masyado. Since bata pa nga ako, kulang pa sa experience. Yan. So, parang deadlines, expectation ng pamilya, and mas lalo na expectation ko sa sarili ko. Parang, yun talaga yung nakakapagpa-down sa akin, yung pressure na nanggagaling sa sarili ko. Parang, Kaya minsan ay the biggest or the pinakamahirap mong kalaban ay sarili mo. Yes. Totoo. Kaya, yun, tinatry ko pa siya i-master yung sarili ko kasi since kinikilala ko pa din yung sarili ko. So, nakaka-drain, nakakapagod, pero dulot nga ng Panginoon, yan, rest day, Sabbath day. So, doon ko natutunan na humugot ng lakas sa Panginoon. Yun. Sa mga nakatulong naman ang mga crush, nakatulong naman sa inyo. Nakatulong. Inspiration. Siyempre, inspiration ba? Oo. Pang motivation. Shoutout nga pala dyan sa mga crush ko. Hindi naman. So, Parang ang problema mo lang, pogi problem. Parehas tayo ng problema eh. Ay. Nakakatulong naman yung mga inspirasyon sa inyo. Sa ngayon, ano ang inyong pinaghuhugutan ng inspirasyon sa struggles mo? Halimbawa sa'yo, maliban dun sa dati mong partner na nung dati kang little bride, tapos yung little groom sa kasal. Siya kasi guys ang little bride sa kasal namin. Tapos mayroon siyang partner noon na little groom. Kung nakatulong ba yon sa iyo, sa struggles mo? Anong pinaghugutan yung inspiration ngayon because of your struggles, of your challenges? Siyempre meron, di ba? Oh. Ako, may tatay pa ako eh. Mhm. May kapatid pa ako. Mm. So, ako, yun ang pinaghugutan ko ng lakas na kailangan ko mag-move forward. Maliban sa Panginoon ha. Given na yun bilang Given Kristiyano. naman yun, syempre. Ako, family ko talaga. Family. Support system ba, kumbaga? yes. Support system. Yan yung mga tinutukoy ko. Ikaw? Ako din. Call of Duty. And then, Bukod sa Call of Duty, tsaka, family din, tsaka siguro, paano ba? Yung pinangugulan ko, yung mga pangarap ko pa, kasi parang, ang hirap i-explain eh, pero yun, pangarap ko. Tsaka, siguro, isa pa, kaya motivation ako, namamotivate ako kasi, sa gusto ko yung ginagawa ko para makapag-ministry sa ibang tao. Parang ganun. Yun. Tsaka, isa pa, siguro yung Philia, yung care group namin sa sa church. Care group namin sa church. Isa siya sa best foundation talaga. As a student, as a kabataan na parang medyo mahina, pero nandun sila para, andun ang isa't isa para palakasin kami lahat. oh, good. So yung family, no? Family. So, para sa akin siguro family din. Since tomorrow, madadagdagan na po ang aming pamilya. Yan. Bakit? Ano yan? So, magpapabinyag na po si Ate Clarice tomorrow. Oh.
Oh. Hala, dito Dito niya ni-reveal. So, eto naman ay mapopost pa. Dito naman to tomorrow tapos na. mapopost. Oo, Tapos tapos pa na. naman to. Kaya na-reveal ko na Talaga? dito. Hala, congrats, Ate. Yes. Clarice. So, abangan nyo po Si mangyayari Ate bukas. Clarice po ay teacher po sa school ko. Sure ko lang. Yes. So, ano Oh. po siya? Girlfriend po ng brother ko. Yan. Wow. Wow. Ako na Praise lang the po Lord, talaga praise yung the Lord. walang girlfriend dito, pero mas pogi po ako sa kuya ko. Ayun. So, sa mga challenges natin, mababaw man o malalim, hindi natin pwedeng i-disregard yung, ay, babaw lang naman yan sa'yo. Mas okay tong, mas mahirap tong sa akin. Kasi, may kanya-kanya tayong bawat isa sa atin ay meron tayong weight. Meron tayong weight. Na minsan, yun lang yung kaya ng timbangan mo, kaya nabibigatan ka. Kaya ang pinakamagandang gawin, magdamayan, alalayan ang isa't isa. Yan ang pagiging Kristiyano Hindi naman pagiging estudyante or pagiging friends, kundi yung bear each other's burden para support system din tayo sa isa't isa. Ganun pa man, gusto ko yung i-quote yung sinabi ni Christian na God doesn't change your situation because He's too busy changing us personally. So, napakaganda nun, napakagandang lesson nun sa bawat isa. So, how do you manage naman ang inyong sa family, school, and then pressure, yes. Paano yun na-manage yun? So, sa totoo lang ay hindi ko pa talaga na ma-manage yung pressure. Parang dinadaan ko lang sa time management. Like, mahirap kasi i-handle yung pressure pag sa sarili mo talaga. Yung wala kang kasama. Parang sa sarili mo lang. Hindi mo talaga, oo. Personally, ako talaga hindi ako nagtatap ng iba. Like, pag hindi ko na talaga kaya, tsaka lang ako magtatap ng iba. For me, gusto ko, sarilihin ko lang yung pressure na nadadama ko. Ayoko na naman damay ng iba. Akin to, kaya ko to. Binigay sa akin to kasi kaya ko. Pero pag minsan talagang hindi na kaya, yun, tsaka lang nagtatap ng iba sa mga, yun, dinadaan din sa prayer, syempre hindi mawala ang prayer. Yung chinat mo ako, okay yan. Ay, yun, katulad nun, di ba? Chinat mo ako. O, tinat kita, pero sayang hindi natuloy yung ano natin doon Yung date natin, no? Oo. Pero yun, siguro binigyan ako ng lakas ng loob ng Panginoon para i-chat ka, para, yun, parang pinadala ka ng Panginoon, Tito LJ, para damayin ako. Kunya, bigyan ako ng advice. So, hindi lahat ng dumadating sa atin ay parang, yung ina-underestimate tayo. Parang yun talaga yung pinadala ng Panginoon para tulungan tayo. So, yun yung, personally, hindi ko talaga kaya i-handle pa yung pressure. Oo, Alright. napakahirap Mahirap. Napakahirap i-handle ng pressure. Ako personally, kunyari ako, kilala nila na honor student ako, top ako, Dean's Lister ako. Ano? Yes! Dean's Lister ako sa school. Wow! Tapos, kunyari, nagkamali ako. Tapos, hindi ko nagawa yung best ko dito. Nagkamali ako. Tapos, hindi ko nagawa ng tama. Sasabihin sa'yo, honor ko pa naman. Top ka pa naman. Akala ko ba din lister ka? Diba? Sobrang, parang sa akin kung sa ibang tao, okay lang yon. Pero kung dun sa sinasabihan mo, kung okay ba yun sa kanya, ako, personally, pressure ako nun. Na parang, kailangan sa lahat ng bagay, tama to. Gagawin ko. Oo, parang, Gagawin ko yung best ko para lang ma-impress sila. Ma-meet lang yung expectation nila. parang ang hirap magkamali, parang ganun. Hirap magkamali kapag sa mga tao talaga na ganun yung nakikita nila na ang taas ng tingin sa'yo, oy, lagi ka pa namang honor student. Kasi anong mararamdaman mo nun? Sobrang sakit nun. Tapos, so ako, na-realize ko na hindi ko kailangan i-meet yung expectation ng ibang tao. Kung ginawa ko na yung best ko, yun na yun. Hindi ko kailangan patunayan na kung tama ba yun or kung mali ba yun. And then, I try to pause, reflect, and pray. Yun. Tinatry ko na sige, okay lang yan. Kung yun na yung nagawa ko edi, so be it. Yun na yun. Parang ganun ko siya hinahandle. And I create small goals para hindi ako lalong malunod dun sa pressure na yun. Mas maganda yun, maganda yun. Kasi
Step by step. Step by step. Hindi yung kailangan na once, isang beses, boom, binuhos mo na lahat. Parang, yun na yung reflection ko na one step at a time. Step by step. Tama. Step by step. Ngayon. Recall lang, recall. Oo. Recall lang. Recall para sa ML. Yun, recall. Recall. Pagka-recall mo, may buhay ulit. Patay ulit. Yeah. Hindi na matay. Feeder ka na. Feeder ka na, no? Ayun. AFK yun. Napakahirap. Napakahirap i-handle ng pressure actually. Pero syempre, ako, nire-remind ko yung sarili ko na, ba't ko ba ginagawa mag-isa to? Ikasama ko ang Panginoon. Amen. Amen. Yun yung pinakamaganda Yun doon. ang pinakamaganda. Kasama ko ang Panginoon. I-surrender mo sa Kanya lahat. Okay? Surrender mo sa Kanya lahat at siya nang bahala. Alright. Amen. Alright. Eto, dito naman tayo. Dala ko sa walang ka-pressure talaga. Wala tong pressure. Ano to? Lagi tong Ano? lagi tong Baktulabi, ganun. Good. Ako, sobrang hirap mo pressure, pero hindi ka makarelate, di ba? siguro, ako kasi, lumaki po kasi ako sa family ko na si mama at si ama, hindi sila yung tipo na parents na, kapag sa sa school yung ganun, hindi sila yung tipo na kailangan mataas yung grades mo. Ganito. Wala silang sinasabi ganun. Actually, choice ko yun kung ba't ako parang mag-aaral ng mabuti kasi parang natutuwa po ako sa magiging reaction nila na nagiging proud sila sa akin. So, basically, hindi po talaga sila, ito dapat yung grade mo, ganito, ganyan. Wala pong ganun. Siguro nape-pressure ako sa sarili ko. Yun. Kung paano ako kikilos, ang hirap i-explain, pero basta nape-pressure ako sa magiging ako in the future. O, Sa kung may magiging... mararating ka Oo, yun yung mga ganun Kung po. masusuklian ba yung Pinaghirapan. pinaghirapan ng magulang ko. mo. Oo, pinaghirapan ng magulang mo. Pinaghirapan ko as a student na kung pag-graduate ba ako, ano ba magiging... Doon ako Kung nape-pressure. trabaho ba agad? Oo, yung mga ganon. Yung parang iniisip ko na agad yung future. And kung paano ko masusuklian yung mga magulang ko sa mga sa mga ginawa nilang sakripisyo sa akin. At ganun din, katulad nung kay Christian, na-realize ko din na kailangan ko lang tawagin si Lord. May times minsan na sa sobrang pressure mo, sa sobrang hindi mo na alam, kasi ang gulo-gulo na, di ba? Mga ganong pagkakataon, maiyak ka na lang. Minsan, doon ka itatap ni Lord na, nandito ako, tawagin mo lang ako, kasama mo ako, kakayanin natin to. Yun talaga, may times na ako masasabi ko na kapag, minsan, kapag mga ganon, yung down na down ako, minsan, talaga, iiyak lang ako, tapos, Naiyak ka na, iyak lang ako, tapos, wala na, yun, ganun lang ako, iiyak lang, tapos na. Yun. Diba nga sabi nga doon sa Jeremiah 33 verse 3, Call Tumawag ka unto sa me, akin. and I will answer thee, and show thee great things and mighty things which thou knowest not. Yes. Hindi mo alam kung saan So huhugot sweet. ang Panginoon ng solusyon para doon sa pressure na nararanasan yeah. natin. Yes. Tsaka yung pressure naman, guys, bilang kuya nyo, may mga bagay na pressure ka kasi hindi mo na kontrol. Diba? Kasi hindi mo kontrol Hindi mo, Totoo. Na-pressure ka kasi hindi mo kontrol. Hindi mo pala kontrol, ba't ka may pressure? Hindi mo pala kontrol yon. Ibigay mo sa Panginoon. Tama. Kasi hindi mo kontrol Di ba? Pangalawa, may pressure ka kasi nasusobran ka ng kontrol naman. Nasobran ka ng kontrol. Kontrol mo pala, ba't ka mape-pressure? Kontrol mo pala Di ba? Oo nga naman. Di ba? Tama. Ba't ka may stress kung kontrol mo naman pala? So, sabi nga sa Matthew 6 na why worry, di ba? 34. Okay. Why worry? Let the worry, mag-worry siya sa sarili niya. Yes. Kasi we're living for today, di ba? So, yung pressure, part lang siya ng part lang siya ng buhay, part lang siya ng wave kung saan ka lumalangoy. Enjoy mo lang. Yung mga waves kasi sa buhay, pwedeng magpapalakas sa'yo lumangoy. Di ba? Kasi pag under pressure ka, doon ka lumalakas. Lalo na, yung binanggit nyo kanina, hindi ka naman nag-iisa may kasama ka.
Yun yung Panginoon natin. Di ba? So, ganda guys, sa mga pangalawang question pa lang yun, pero napakaganda ng mga reflections na matutunan natin dito. So, take a break muna tayo. Bright Talks, where light meets life. So, for me, yes, calling to ng Panginoon. Kasi ito yung learning ba? Kasi learning is everlasting. What role does your faith play in your daily routine as a student? Pag-isip ko ng umaga, mananalangin. Isang pet eh. Spanish turtle.